Sumuli, magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay magpapatuloy sa ating ginagawang daily devotion at nandito na nga po tayo sa aklat ni Samuel at ang sinasabi nga po dito sa panimula, sa aklat na ito inuulat ang pagbabago ng sa Israel mula sa pamamahala ng mga hukom hanggang sa panahon ng mga hari. Ang pagbabagong ito ay umiikot sa tatlong pangunahing kakatauhan kay Samuel na isang propeta at ang huli sa mga pangunahing hukom. Kay Saul, ang unang hari ng Israel, at kay David, ang pinakadakilang hari ng Israel. Ang mga unang pakikipagsapalaran ni David bago naghari ay kasama sa mga ulat tungkol kina Samuel at Saul. Tulad ng ibang kasaysayan ng akda sa Lumang Tipan, tampok sa aklat na ito ang tagumpay dahil sa katapatan ng Diyos at ang kapahamakang dulot ng pagsuway. Malinaw itong sinasabi sa pahayag ni Yahweh sa paring si Eli sa Samuel chapter 2 verse 30. Ang sinasabi po dito, pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. Kinala sa aklat ang makahalong damdamin tungkol sa pagtatatag ng kaharian. Si Yahweh ang siyang tunay na hari ng Israel, ngunit dahil sa pagtugon sa kahilingan ng mga tao, siya ay pumili ng hari nila. Gayunpaman, ipinakita sa kahilingan ng mga tao, Gayunpaman, ipinakita sa aklat na ito ang hari at ang bansang Israel ay kapwa namuhay sa ilalim ng kapangyarihan at kahatulan ng Diyos sa Samuel chapter 2 verse 7 hanggang 10. Sa ilalim ng mga kautusan ng Diyos ay kailangang panatilihin at igalang mga karapatang ng lahat ng tao, mayaman man o mahirap. Nagtatapos ang aklat na ito sa pagkatalo ng hukbo ng Israel laban sa mga Pilisteo at sa kamatayan ni Saul at ang anak nitong si Jonathan. Ang mga nilalaman po, si Samuel bilang hukom ng Israel, si Saul ay naging hari ang mga unang taon sa paghahari ni Saul, si David at si Saul ang pagkamatay ni Saul at ang kanyang mga anak. At ang aking pong i-share ay dito nga po sa chapter 1 hanggang verse 1 to 4 po. At ang sinasabi nga po sa talatang ito, si Elkana at ang kanyang pamilya sa Ramataim Zopi, may isang bayan sa kaburulan ng Ephraim, ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkana. Siya ay anak ni Hiroham at apo ni Eliho na mula sa sambayanan ni Toho at mula sa angka ni Zop at Iprateo. Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Pinena. May mga anak si Pinena, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon ay pumupunta si Elkana sa Silo upang sumamba at mag-alay ng mga handog kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Naglilingkod doon bilang mga pare ni Yahweh ang mga anak ni Eli na sina Hofne at Pinehas. Tuwing maghahandog si Elkana, binibigyan niya ng tig-isang bahagi si Pinena at ang kanyang mga anak nito. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi. Tayo po ay mag-share sa ating daily devotion. Dito na po tayo sa 1 Samuel
chapter 1 verse 5 to 8. Ngunit si Ana ay binigyan niya ng iba yung bahagi sapagkat minamahal niya si Ana, bagaman sinarahan ng Panginoon ang kanyang bahay bata at minungkahi siyang mainam ang kanyang kaagaw upang yamutin siya sapagkat sinarahan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. At gayon ang ginawa niya sa taon-taon na pagkainaahon niya ang bahay ng Panginoon ay minungkahi niyang gayon ang isa, kaya siya ay umiiyak at hindi kumakain. Sinabi ni Elkanah na kanyang asawa sa kanya, Ana, bakit ka umiiyak at bakit hindi ka kumakain? At bakit nagdadalamhati ang iyong puso? Hindi ba ako mabuti sa iyo kay isang pung anak? Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Samuel chapter 1 verse 9 to 12. Minsan, matapos silang kumain sa Shiloh, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataon nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang paring si Eli. Buong pait na lumuluwa si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung pakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, ang bibig niya pinagmamasdan ni Eli. Amen. Naibabasahin ko po, Samuel chapter 1, verse 13 to 16. Si Ana nagay nagsasalita sa kaniyang puso. Ang kanyang lamang magalabin ang gumagalaw, nagunit ang kaniyang tinig ay hindi narinig, kaya inakala ni Eli na siya'y lasing. At sinabi ni Eli sa kaniya, hanggang kailan magiging lasing ka? Ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo. At sumagot si Ana at nagsabi, hindi, Panginoon ko, ako isang babae na may diwang mapanglaw. Hindi ako nakainom nag-alak o inuming nakalasing, kundi aking inihagay ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. Huwag mong ibilang na babaeng hamak ang iyong lingkod, sapagkat sa kasanganan nag-aking daing at nag-aking pagkadaduwahagi ay nagsalita ako hanggang nagayon. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share sa ating devotion ngayon ay makikita sa unang Samuel kapitulo 1 versikulo 17 hanggang 20. Ito po ang nakasaad. Sinabi ni Eli, sige, umuwi kang mapayapa. Sana ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang hinihiling mo sa kanya. Sumagot si Hana, salamat po sa kabutihan ninyo sa akin. Pagkatapos ay umalis na siya at kumain at nawala na ang lungkot sa kanyang mukha. Kinabukasan maagang bumangon si Elkanah at ang kanyang pamilya at sila sumamba sa Panginoon. Pagkatapos ay umuwi siya sa bahay nila sa Rama. Sinipingan Elkanah si Hana at sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Hana. Bigyan siya ng anak. At dumating ang panahon na nagbuntis siya at nanganak ng isang lalaki. Pinangalanan niya itong Samuel dahil sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. Yan lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Samuel 1 verse 21 to 24. Muling dumating ang panahon na si Elkanah at ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon gaya ng ginagawa nila taon-taon.
Ito rin ang panahon na maghahandog siya bilang pagtupad sa panata niya sa Panginoon. Pero hindi sumama si Hana. Sinabi niya sa kanyang asawa, "Kapag naawat na ang sanggol sa pagsuso sa akin, dadalhin ko siya sa bahay ng Panginoon para ihandog sa kanya. Doon na siya titira sa buong buhay niya." Sumagot si Elkana, "Gawin mo kung ano ang sa tingin mo'y mabuti. Dito ka na lang muna hanggang sa maawat mo na ang sanggol. Tulungan ka sana ng Panginoon na matupad ang pinangako mo sa kanya." Kaya nagpaiwan si Hana at inalagaan ang kanyang anak. Nang maawat na ang bata, dinala siya ni Hana sa bahay ng Panginoon sa Shilo. Nagdala rin siya ng 3 taong gulang na turo, kalahating sako ng harina at katas ng ubas na nakalagay sa balat ng sisidlan. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat at babasahin ko po para sa ating daily devotion. Para sa day 2 ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 1 verses 25 to 28. Matapos ihandog ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po ang babaeng nakita ninyong nakatayo rito noon at nanalangin kay Yahweh. Hiniling ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at binigyan niya ako. Kaya naman po inihahandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, sinamba nila si Yahweh. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Thank you, Lord. Amen. God bless everyone.